the greatest downfall ng mga lalaki para magsisi. Yon. Hindi nyo ba alam na may downfall din naman kaming mga lalaki? Yes, ito bilang isang lalaki na rin. Isisiwalat ko talaga sa inyo mga utol para pabigyan din kayo ng mga kaalaman, lalong-lalo na sa mga kababaihan dyan na walang kamuwang-buwang pagdating sa pag-iibigan. Kaya mas lalo kayong naloloko at saka mas lalo kayong naiiwan. So pero ito nga ngayon, sa totoo lang, may downfall din naman kami. And then ito rin kung minsan yung sanhi o reason ng pagsisisi ng isang lalaki once na nagawa nyo po. Okay? Ito ha, hindi nyo ba alam na kayo din minsan ng mga kababaihan yung nagpapalakas sa aming mga lalaki? Sana, mas lalo nyo kaming binibigyan ng validation. Nakahabol-habol pala kaming mga lalaki na ganun siya kapogi. Yes, sa pamamagitan talaga ng paghahabol mo na kahit niloko ka na, yes, na kahit binabaliwala ka na kahit nakailang beses na siyang nagkaroon ng iba't ibang babae, and then still nandiyan ka pa rin. Oh no! Ano, wala na siyang respeto sa'yo, minumura ka na, sinasaktan ka na, harap-harapan, or physically, pero still nandiyan ka pa rin. So, sa gawain mo na ito mga utol, mas lalo mo lang pinapakita na karapat-dapat siyang mahalin. Sana mabuting tao siya. Kasi hinabol-habol mo pa na deserving siyang mahalin. Kasi di ba hinabol-habol mo nga So ano yung rason mo kung bakit mo siya hinabol-habol? Ha? So hindi mo kasi tinitignan kung ano yung mga pinaggagawa niya sa'yo. Ang tinitignan mo lang kasi is isang anggulo lang, yung pagmamahal mo sa kanya. Hindi porket mahal mo siya, pero hindi mo kasi tinitignan kung ano yung trato or treatment na pinapakita niya sa'yo. Hindi po excuse na porket mahal mo yung tao is idediretso mo. Dahil ipapahamak ka niyan, utol. Ha, oo, mahal mo nga siya, pero hindi mo kasi tinitignan kung anong yung klase ng tao yung gusto mong mahalin. Ha, kung mag-workout ba yung relationship ninyo dahil sa taong yan? Or baka isisirain niya lang or sisirain niya lang din talaga dahil sa taong yan. So ganito na nga sa mga reasons na binabaliwala ka na, niloloko ka, ipinagpalit ka na, and then hindi ka pa pinapakawalan, andyan ka pa din, and then ikaw pa itong habol ng habol, mas lalo mo lang talagang pinapakita na mabuti siya klaseng tao. Kaya ito ngayon lumalakas. Mas lalong nagiging dominante, nagiging superior. Ang pakiramdam niya is parang super saiyan siya kasi, uy, hinabol-habol ako kahit may ibang babae pa ako. And then ngayon, kahit niloko ko na siya, and then sa oras ng pagbalik ko, tinatanggap pa rin ako ng babaeng ito. Ganito ako kapogi. Yes, ganun po yun. Ganun talaga ang pinapakita mo. Kaya, the more mo siyang pinapalakas is, the more ka naman nang na-echa pera. The more ka na nababaliwala, di ba? Kung napapansin ninyo. Mas lalo pa siyang nagpapahabol. Isang message mo lang, hindi na nagre-response, matagal. And then kapag nag-message siya sa'yo, and then agad-agad ka nag-reply, di ba? Kung napapansin ninyo is, wala nang response naman nakasunod. Binabaliwala ka na kasi nawawalan ka na ng silbi sa kanya. Dahil yan sa pagpapalakas mo, utol. The more na pinapalakas mo yung isang lalaki is the more mo ring pinapahina yung sarili mong buhay or yung sarili mong pagkatao pagdating sa kanya. Yes, tandaan mo yan. So ngayon ito, ano po yung pinaka-greatest downfall ng isang lalaki para magsisi? Na kahit gaano pa kataas yung kanyang pride, di ba? Kung nakasanayan niya kasi na hinahabol-habol siya ng kahit marami ng babae na dumaan sa buhay niya, and then lahat po ng ito is hinahabol-habol siya, na siya na lang itong namimili, siya na lang itong nag-e-echapwera, siya na lang itong nangiiwan, siya na lang itong umatras sa mga babae. Kaya ito malakas siya ngayon. So pero kahit gaano pa yung karami, utol, pero kapag ginawa mo yung bagay na ito, sigurado, greatest downfall na mararamdaman or mararanasan niya sa buong buhay niya ito. Okay? Ano ba ito, mga utol? Ano ba yan, Kuya Kiko? Napakatagal naman. Marami pang satsat, marami pang paligoy-ligoy. Yes, ginagawa po natin ito. Ine-explain natin ng mabuti para tumatak dyan sa kokote mo. Okay?
walang iba kundi yung pag-atras. Simple as Tagalog atras. Ito kung sa lahat ng mga babae na dumaan sa buhay niya, and then lahat po ng ito is humahabol, siya pa itong umatras, is nagpapalakas po yun sa kanya. So, yun po ang nakakasanayan niya, na lahat ng babae is naghahabol. Pero, kapag may isang babae, na which is, halimbawa, ikaw po yan na umatras, ay hindi niya po yan makakalimutan. Na kahit maraming babae na naghahabol sa kanya, and then, kapag may nagparanas lang sa kanya na isang babae na hindi siya hinabol, ay makakaramdam po yun ng panghihina. Ibig sabihin, hindi lahat ng babae is ganun ang tingin sa kanya. Lalong-lalo na sa ngayon, yung pakiramdam niya sa sarili niya is artista siya, kahabol-habol. Yes, Dingdong Dantes. Pero ngayon, ikaw ito na hindi siya hinabol, pinakita mo lang sa kanya na isa siyang basura. Yes. Nagparaya ka, pinamigay mo siya. Kasi kung minsan ito mga utol hindi lang dahil sa pagmamahal, kundi dahil lang din sa inggit. Sa mga other woman. Kahit alam mo na nga na hindi mo naman mahal na yung lalaki, pero dahil sa kainggitan, hinahabol mo pa yung lalaki, pinapakita mo talaga na mas lamang ka. Pero yung hindi mo alam utol, mas lalo mo lang talaga nililebel yung sarili mo sa other woman niya. Kasi yung partner mo na ito is basura, basurahan po yung sumalo sa kanya. So ngayon, kapag pinatos mo rin itong other woman niya, is pareho lang din kayo na basurahan. So gusto mo ba yun? Kapag basura na yung lalaki na yan dahil binasura mo, ipamigay mo sa basurahan. Kaya, huwag kang makipag-kompetensya, huwag kang makipag-away, makipag-agawan. Yes, sa isang lalaki na basura. Kung hindi mo na mahal yung tao, dahil nga sa treatment niya sa'yo, atrasan mo. Ipakita mo talaga na wala siyang kwenta. Dahil tayo lang din po yung nagbibigay ng validation kung gaano sila kalakas, kung gaano sila kagwapo, kung gaano sila kaganda, kung gaano sila ka-powerful. Yes, sa pamamagitan ng treatment na pinapakita natin. Yes, the more na hinahabol-habol natin, the more po silang lumalakas. The more din na inaatrasan natin is the more po silang humihina. Which is yung validation na mararamdaman niya, hindi pala siya ganun kapogi. Hindi pala niya kamukha si Dingdong Dantes. Kundi yung kamukha niya is maybe si Empoy. Actually si Empoy may tsura din. Pero basta yung pinakamababa na, yung pinakapangit. Okay. So yun po ang mararamdaman niya. Uy, ang pangit ko pala kasi hindi niya ako hinabol. So akala ko lahat na ng babae is kabul-habol ako or hinahabol-habol ako. Na ang pagtingin nila sa akin is ganito ako kabuti, ganito ako kabait. Yes, ganito yung karisma ko, napakalakas, yung pala is hindi. Yes, dahil yan sa'yo, na ikaw mismo na umatras dyan. So, okay, kung gusto mong maranasan ng partner mo, yung downfall na ito, para magsisi din siya, na hindi pala lahat ng babae is kagaya sa lahat ng mga babae na naghahabol sa kanya. Yes, talagang magsisisi po yan. Naku, sana noon pa lang is pinahalagaan ko yung babaeng ito, kasi ito ngayon ako pa yung nawalan. Inatrasan din pala ako. So matatakot na yan next time na baka yung kasunod na babae is hindi na rin siya hahabulin dahil pinaranas mo na sa kanya Kaya kung minsan dito mo na maririnig sa lalaki na na-trauma daw siya sa babae niya dati. So yun lang po yun, okay? So gusto mo mangyari yan mga utol, yes, ibigay mo yung greatest downfall ng lalaking yan. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo sa gusto akong makausap. PM sila lang sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Kita-kits tayo doon. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Dito na lamang kung nakayanan ko, nakawangan kung naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang nasayang na